Summer na mga kapartner at opisyal nang inanunsyo ng Pag-asa ang pagsisimula ng tag-init sa bansa para sa taong ito. Kasabay nito, nagpaalala ang ahensya sa publiko na mag-ingat at maghanda sa matinding init na posibleng maranasan sa mga susunod na buwan. At para maiwasan ang epekto ng heat stress at dehydration, pinapayuhan ang lahat na uminom ng sapat na dami ng tubig, umiwas sa matinding sikat ng araw at sumunod sa mga health advisory. Si Creslyn Catarong magbabalita. Miyerkules, Marso 26, formal nang idineklara ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa ang pagtatapos ng amihan season at ang pagsisimula ng opisyal na warm and dry season sa bansa. Kapag nawawala po yung amihan, usually po nagpiprevail dyan sa may parte ng eastern portion ng ating bansa. Yun po tinatawag na easterlies or silanganin. So kapag nawawala po na yung northeast monsoon, so nagdo-dominate naman po yung tinatawag na ridge of high pressure area. So ito pong ridge of high pressure area, so ito po yung kabaligtaran ng low pressure area. Therefore, mas kokonte or walang kaulapan, mas nagbibigay ito ng mas mainit nating temperatura. Ayon kay DOST Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Annalisa Solis, binabantayan ng ahensya ang mga lugar na malapit sa karagatan o coastal areas dahil sa mataas na humidity at mas matinding init dito. Kabilang sa mga lugar na ito ang Dagupan City, Pangasinan, Tarlac at Zambales. Samantalang ang Tuguegarao City, Cagayan Valley at Apari ay posibleng makaranas ng pinakamataas na temperatura sa bansa. Sa tala ng Pag-asa, umabot na sa 46 to 47 degrees Celsius ang pinakamataas na naitalang heat index ngayong taon sa bahagi ng Tarlac at Pangasinan. So hopefully hindi naman po mag-reach hanggang 52, but there is still possibility po dahil usually po yung pinakamainit nating temperatura at matataas na heat index ay usually po yung last portion ng April at saka ng Mayo. So last year po ang pinakamataas na heat index ay 52, in which it was coincided with strong El Nino episode. Hopefully hindi naman po ganun. Bagamat na sa panahon ng warm and dry season, nilinaw ng Pag-asa na hindi ito nangangahulugan na kawalan ng ulan. May posibilidad pa rin ng mga pag-ulan, lalo na sa mga rehiyong apektado ng Intertropical Convergence Zone at Low Pressure Area, partikular sa Visayas, Mindanao at ilang bahagi ng Bicol. Sa kasalukuyan, may namataang LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa monitoring ng Pag-asa, mababa ang posibilidad nitong maging ganap na bagyo, ngunit inaasahang magdadala ito ng ulan sa Eastern Visayas, Palawan at Caraga simula Huwebes. So pinag-iingat po yung ating mga kababayan dyan po sa may Central, Eastern Visayas, including Caraga. And pagdating po ng Saturday, Sunday, maaaring maapektuhan po yung mga area dyan sa may Mimaropa region. So possible po yung mga pag-uulan dito. Ngayong opisyal na ang panahon ng tag-init, muling nagpaalala ang Pag-asa sa publiko na mag-ingat laban sa heat-related illnesses at palaging makinig sa abiso ng Department of Health. Payo ng ahensya, uminom ng sapat na dami ng tubig, umiwas sa matinding sikat ng araw, lalo na mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, at gumamit ng proteksyon tulad ng payong, sombrero at sunscreen. Bukod dito, nanawagan din ng Pag-asa sa publiko na maging responsable sa paggamit ng kuryente, lalo na sa mataas na demand ngayong tag-init upang maiwasan ang kakulangan sa supply ng enerhiya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creslyn Catarong, SMNI News.